po sa inyo na muling nakabalik sa channel ni Doc Pedro Reyes. Nakatingin ka na ba sa sarili mong mga paa at naitanong kung malusog pa ba ang iyong atay? Mukhang kakaiba, di ba? Bakit naman biglang may ugnay ang atay sa paa? Pero sa totoo po, ang inyong mga paa ay maaaring bumubulong ng maraming bagay tungkol sa kalagayan ng inyong kalusugan sa loob, lalo na ang atay. Sa ngayon, ang modernong medisina ay madalas masyadong specialized. Halimbawa, ang doktor sa paa ay titingnan lang ang paa. Ang doktor sa atay ay magre-request ng dugo at ultrasound ng atay. Pero kapag nakatuon lang sa isang bahagi, maaari nating mapalampas ang mga buong ugnayan sa katawan. At iyon ay isang malaking kawalan dahil kahit nasa loob ng tiyan ang atay, marami itong senyales na ipinapakita sa labas. Lalo na sa mga paa. Musika. Simulan natin sa mga purple o brown spots, o kaya'y namamagang ugat sa bukong-bukong at binte. Ito ay senyales ng pagkasira ng maliliit na ugat dahil sa mababang platelet. Isang karaniwang epekto kapag humihina ang atay. Normal na ang platelet ay tumutulong sa pamumuo ng dugo. Kapag nasira ang atay, hindi ito makakagawa ng sapat na protina at clotting factors, kaya tumutulo ang dugo sa maliliit na ugat at nagiging maliit na spot sa balat. Hindi lang sa may cirrhosis ito nangyayari, kundi pati sa may diabetes. Dahil ang matagal ng sira na atay ang ugat ng insulin resistance, unang yugto ng diabetes. Susunod ay ang spider veins o spider angioma. May mga ugat na parang paa ng gagamba na nagmumula sa isang sentro at madalas sa bukong-bukong, ibabaw ng paa at gilid ng paa. Bakit? Dahil tumataas ang estrogen sa dugo. Isang hindi direktang epekto kapag hindi na kayang i-metabolize at i-excrete ng atay ang hormones. Para sa buntis, gumagamit ng pills or hormone replacement, lalo na ang may sakit sa atay, madali silang magkaroon nito. At kapansin-pansin na kahit lalaki na may cirrhosis, ay maaaring tumaas ang estrogen at magkaroon ng ganitong senyales. Kung mapapansin nyo ang mga bitak sa sakong, nagbabalat na balat kahit regular na naglalagay ng moisturizer. Hindi lang iyon dahil sa normal na dry skin. Ito ay senyales ng kakulangan sa vitamin B3, isang napakahalagang nutrient para sa pagkumpuni ng balat. Ang malusog na atay ang tumutulong sumipsip at mag-metabolize ng B3. Pero kapag mahina na, nahihirapan ang pagsipsip. Lalong lumalala kung madalas kayong kumain ng mais nang walang kasamang pagkain na may B3 tulad ng karne, itlog o munggo. Ito ang dahilan kung bakit sa ilang probinsya sa Pilipinas, kapag puro mais ang kinakain ng mga tao imbes na kanin, madalas silang magkaroon ng skin problem na walang maipaliwanag. Maraming pasyente na pumunta kay Doc Pedro Reyes dahil sa ganitong balat, pero hindi nila alam ang dahilan. Nang tanungin, nalaman na madalas silang kumain ng mais sa isang linggo. Sa mga bundok at liblib na lugar, dahil sa hirap ng buhay, puro mais ang kinakain nila sa halip na kanin. At nang bigyan sila ni Doc Pedro Reyes ng vitamin B3 supplement sa loob ng ilang panahon, nawala ang problema. Dagdag pa, sa Pilipinas, marami tayong nakasanayang maglakad ng nakayapak, lalo na sa probinsya at baybaying dagat kung saan nakakadikit sa lupa, buhangin, at maalat na lupa. Kaya marami ang nagpapabaya kapag nakikita nilang tuyo, nagkakabitak, nangangate, o may pulang spots sa paa at iniisip na lamang na fungal o allergy. Pero kapag matagal ng ganito kahit nagpapahid na ng gamot, malamang na mas malalim ang problema, nasa atay ito. Kaya sa halip na puro cream at ointment lang sa paa, oras na para tingnan natin ang buong larawan. Paano ba gumagana ang atay mo? May fatty liver ba, inflamed or overloaded dahil sa diet, alak, at gamot? Ang sagot ay maaaring nakasulat na sa iyong mga paa. Ngayon, pumunta tayo sa susunod na topic, mga karaniwang senyales ng sakit sa atay at kung paano ito makikilala. Kung iniisip nyo na kailangan lang ng blood test or ultrasound para malaman kung may problema sa atay, malamang na napapalampas nyo ang maraming mahahalagang senyales na ipinapadala ng katawan araw-araw. Lalo na mula sa talampakan, bukong-bukong, kuko ng paa, at pati amoy ng paa. Isipin nyo ito. Ang atay natin ay parang pabrika na nagpoproseso ng mga lason sa katawan. Kapag overload na ito, hindi na maayos na nailalabas ang basura at nagsisimulang tumakas sa emergency exits. At ang balat ang isa sa mga iyon. Dahil ang paa ay maraming sweat glands, ugat, at mababa ang ventilasyon, lalong kitang-kita ang mga abnormalidad dito. At isa sa mga karaniwang senyales ay tuyong paa, magaspang, at nagbabalat na parang balat ng ahas. Ito ay madalas dahil sa kakulangan sa omega-3 o hirap sumipsip ng healthy fats.
Kapag may bara sa gallbladder at bile ducts, hindi makagawa ng sapat na bile ang katawan para matunaw ang fats kabilang ang omega-3, kaya nagiging tuyo at magaspang ang balat. Dagdag pa ang pagkain ng masyadong maraming reused cooking oil, corn oil, soybean oil, o canola oil na karaniwan sa Pilipinas na nagdudulot ng imbalance sa omega-3 at omega-6, kaya lalong lumalala ang kondisyon ng balat. At isa pang nakakaistorbong senyales ay ang pangangati ng paa, lalo na sa talampakan o sakong, minsan hanggang magkagasgas sa kakakamot araw at gabi. Hindi ito ordinaryong fungal o allergy kundi malamang ay cholestasis o bile buildup sa atay. Kapag may bara sa daloy ng bile, ito ay tumutulo sa dugo, pumupunta sa balat, at nagdudulot ng matinding kati, lalo na sa gabi. May kasama pang dark urine, yellowing ng mata, or light-colored stool. Malinaw na senyales na overloaded na ang atay. Bukod pa rito, kung matagal nang mabaho ang paa kahit regular na naliligo at nililinis, maaaring senyales din ito ng problema sa atay. Dahil ang atay ang pangunahing detoxification organ. Kapag mahina na, sa halip na mailabas sa ihi o dumi, ang toxins ay ilalabas sa pamamagitan ng pawis. At ang paa ang unang nagdurusa dito. Sa tradisyon, maraming manggagamot ang nagsasabi na mainit ang atay, mabaho ang paa. Mukhang katutubo lang pero kinikilala na rin ito ng modernong medisina sa pamamagitan ng skin detoxification at sweat. Lalo na kung may pamamanhid, init o lamig sa talampakan o parang tinutusok ng karayom ang mga daliri, maaaring peripheral neuropathy. Ito ay bunga ng matagal ng insulin resistance na muli. Ang ugat ay nasa atay, fatty liver, inflamed liver, at hindi maayos na pagproseso ng insulin ay nagdudulot ng pagtaas-baba ng blood sugar na sumisira sa maliliit na ugat sa paa. At siguro narinig nyo na ang gout, matinding sakit sa malaking daliri ng paa. Marami ang akala sakit sa bato pero importante rin ang papel ng atay. Dahil sa metabolism ng uric acid. Kapag mahina ang atay, nagkikristal ang uric acid sa joints, nagdudulot ng pamamaga at sakit, lalo na sa maliliit na joints tulad ng daliri ng paa. At isa pang hindi dapat palampasin ay ang fungal infection sa kuko o balat ng paa. Marami ang nagagamot ng matagal pero paulit-ulit, dahil hindi lang panlabas na problema. Kapag mahina ang atay, nagkakaroon ng imbalance sa gut microbiome. Madaling bumalik ang fungal infection. Ang atay ang gumagawa ng bile na nagkokontrol sa paglaki ng masamang fungi at bakterya sa bituka. Kaya para gamutin ang fungal nails, hindi sapat ang ointment lang, kundi kailangan ding gamutin ang loob, lalo na ang atay. Tulad ng nakita nyo sa mga banayad na senyales sa paa na ibinahagi ni Doc Pedro Reyes, tuyong balat, kati, bitak, pamumula, o amoy, maaaring maagang babala na humihingi ng tulong ang atay natin. Sa halip na balewalain, matutong makinig sa katawan natin, simula sa mga paa. Ngayon, pumunta tayo sa ikatlong bahagi. Mga karaniwang sanhi ng damage sa atay sa mga Pilipino. Pagkatapos nating makilala ang mga senyales mula sa paa, oras na para tanungin ang mas malalim na mga tanong. Bakit nasisira ang atay, lalo na sa pamumuhay, diet at kapaligiran sa Pilipinas? Alin ang mga bagay na unti-unting pumapatay sa atay natin araw-araw? Una at pinakahalata, sobrang paggamit ng gamot. Dahil ang atay ang pinakamalaking filter ng katawan na nagpoproseso ng gamot at kemikal. Kapag sobra ang pain reliever, antibiotic, gamot sa BP, o kahit supplements na hindi kilala ang pinagmulan, nag-o-overload ang atay at namamaga at namamatay ang cells. Marami ang ugali na, just in case, sumasakit ang ulo, inom ng gamot, hindi makatulog, inom, kaunting sipon, inom, pero kaunti ang nakakaalam na bawat tablet ay pasanin sa atay. Kung iinom ng gamot na parang tubig, masisira rin ang atay. Pangalawa, sobrang asukal at refined carbohydrates. Ito ang malaking problema sa Pilipinas. Puro kanin, pansit, pandesal, halo-halo, soft drinks, milk tea, fast food. Ang atay ang nagpoproseso ng sobrang asukal. Kapag sobra, ginagawa itong taba at naipon sa atay mismo, non-alcoholic fatty liver disease, na mabilis kumalat sa kabataan ngayon. Akala nating kolesterol galing sa taba ng hayop, pero karamihan ay galing sa starch at asukal. Kapag lumalaki ang tiyan at visceral fat, malamang na nasi-suffocate na ang atay sa layer ng taba. Pangatlo, pritong pagkain at processed foods kasama ang murang cooking oil. Maraming pamilyang Pilipino ang muling ginagamit ang mantika o gumagamit ng soybean, corn, canola oil.
Punong-puno ito ng omega-6 na nagdudulot ng inflammation sa atay at para sa bile flow. Isa pang karaniwan, alak. Hindi lang nagdudulot ng hepatitis kundi fatty liver, cirrhosis at nakakabawas sa B vitamins lalo na B1 at B3. May mga umiinom araw-araw para magsaya pero unti-unti nang nasisira ang atay ng walang senyales hanggang huli na. Lalo na ang sobrang pagkain ng mais at mga produkto mula rito. Kaunti ang vitamin B3 at tryptophan sa mais. Ito ay maaaring magdulot ng pellagra, skin inflammation, diarrhea, neurological problems. Sa Pilipinas, maraming pagkain tulad ng corn chips, maize, snacks, at even animal feed ay puno ng mais. Lalong lumalala sa mga hindi varied ang diet. Huwag kalimutan ang kapaligiran. Pestisidyo, preservatives, heavy metals, usok, alikabok, pintura, at peking cosmetics. Sa Maynila at Cebu, mataas ang air pollution at madalas kumain sa labas, kaya mas mabilis tumanda ang atay ng mga tao sa lungsod. Sa madaling salita, sa modernong buhay, hindi lang isang bagay ang sumisira sa atay kundi maraming maliliit na gawi na nag-iipon. Ang nakikita sa paa, balat, at pagod ay maaaring dulo lang ng malaking problema. Ngayon, sa ika-4 na bahagi, mga dapat iwasan para maprotektahan ang atay. Tulad ng sinabi ni Doc Pedro Reyes, kapag nakita ang senyales, huwag magpanik kundi kumilos. Malakas ang kakayahang mag-regenerate ng atay pero kailangan itigil muna ang paglalason dito. Una, bawasan ang self-medication at supplements na walang kilalang pinagmulan. Pangalawa, bawasan ang asukal at refined carbs mula sa sariling kusina. Palitan ang ilan sa kanin ng brown rice, kamote o gulay. Pangatlo, itigil ang reused at murang industrial oils. Gamitin ang virgin coconut oil, olive oil, o clean lard. Pang-apat, bawasan ang alak. Mahirap pigilan ng buo pero limitahan sa 1 beses sa 1 linggo pagkatapos kumain at uminom ng maraming tubig at vitamin B pagkatapos. Pang-5, iwasan ang junk food, processed meats, milk tea, cakes. Magluto sa bahay, kumain ng sariwang gulay. Pang-6, limitahan ang sobrang mais kung hindi balanced ang diet. Balansehin sa itlog, karne, isda, at dark green vegetables na natural na may B3. Pang-7, iwasan ang gising hanggang madaling araw, stress, at baliktad na schedule. Ang atay ay pinakaaktibo mula 11 p.m. hanggang 3 a.m. Sa kabuuan, madaling masira ang atay pero madali rin itong gumaling kapag tinigil ang masasamang gawi. At dito, dagdag pa ang ika-5 bahagi. Mga dapat gawin para muling maging malakas ang atay. Kumain ng maraming cruciferous vegetables tulad ng broccoli, repolyo, mustasa, at singkamas para natural na i-detox ang atay. Uminom ng maligamgam na tubig na may fresh lemon tuwing umaga. Gumamit ng liver protective herbs tulad ng milk thistle, fresh artichoke, o sambong. Subukan ang intermittent fasting, 1608. Pumili ng good fats at omega-3 mula sa isda, bangus, salmon, tamban. Mag-massage sa lugar ng atay bago matulog. Tandaan, 3 malinis at 3 regular. Malinis na pagkain, malinis na tulog, malinis na isip, regular na gulay, regular na detox, regular na maaga matulog. At iyon po ang ibinahagi ni Doc Pedro Reyes tungkol sa kung paano ipinapakita ng mga paa ang kalagayan ng atay. Kung nakatulong, i-share po sa pamilya at kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell para sa iba pang medical information mula kay Doc Pedro Reyes. Salamat po sa lahat. Naway maging malusog kayong lahat.